Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Welcome to FUB Digital Bookkeeping. Yung i-discuss natin ngayon ay yung pag-record ng business transaction for online seller business. Ngayon, ang gagawin, unahin natin kung paano mag-record ng opening balance. Pero bago tayo mag-record ng opening balance, isave muna natin itong file na ito saan yung gustong isave na format. Pwede Excel, pwedeng CSV. Kung di ba, i-copy paste mo siya pag i-paste mo sa ibang file. Okay, ngayon kung na-save na natin saka na-print na natin yung mga dapat nating i-file, kailangan nating may i-paste tayo na sa trial balance, yung closing. Okay, ito na yung TB trial balance. Dito sa bandang baba, makita mo yung post-closing trial balance. Dito sa kabila, merong opening balance for next calendar. Okay guys, kopyahin na lang natin ito. Pagkatapos, pwede mong i-paste sa file mo na kung may magawa ka ng sariling file, doon mo i-paste. Ngayon dito ko i-paste yung opening balance. Ngayon, meron na tayong file dito. Ang gagawin natin, i-delete na natin yung file. Dito tayo sa sheet name na data. Burahin na natin ito, i-delete lahat ng file. Record hanggang sa baba. Check natin sa link kung may natira. Okay, wala nang laman. Zero balance na. Okay, balik tayo dito sa file natin na finished. Kukopyahin natin itong opening balance. Sa sheet name na data, dito natin i-paste yung opening balance. And then, lagyan natin ng date, January 1, 2024. Ngayon sa select transaction, ang gamitin natin, piliin natin ay yung non-cash. Walang involved na cash. Kaya ang piliin natin ay non-cash. Okay. Tingnan natin sa trial balance kung magkano yung total na lumabas. Dito sa post-closing, wala nang natira dyan kasi ano na,
na-delete na natin yung ibang account. Ngayon ito na yung bago na trial balance. Ang total niya ay 914,802. 914,802. I-check natin yung kung parehas ba dito sa closing natin na trial balance. O parehas lang, 914,802, 914,802. I-check natin yung ano sa sheet name na link. Result is okay. Cash receipt, cash disbursement, wala pa tayong record yan kaya walang nag-display dito. Dito naman sa profit and loss statement net income, wala pa rin tayong data yan kaya walang display. Okay guys, tapos na tayo sa opening balance. Yung reference number automatic na yan, mag-display. Pag meron nag-encode ka dito ng amount, papasok yung number dyan. Kagaya nito, maglagay tayo ng amount, 200. Nagkaroon siya ng number 10. Ang ibig sabihin, nasa row number 10 ito siya. Pag mamili tayo ng select transaction, kung ipalagay natin cash receipt, madagdagan yung display niya. Magkaroon siya ng dagdag na CRG. Ang ibig sabihin ng CR, cash receipt. CRG, cash receipt journal. Nasa row number 10. Okay. Ngayon, ang gagawin natin i-delete muna natin ito para gagawa tayo ng panibago. Okay, yung opening balance na ano na natin, nagawa na natin. Okay, next is yung kaumpisa lang ng business, mag-record tayo ng transaction, owner's capital, sa pinaka taas. Dito natin ilagay sa date of transaction, yung sale position, ito yung umpisa nating transaction. Okay, meron na yung date, description, owner's capital, investment into the business. Okay, may 900,000 na amount. Dito sa column I, ito yung mga credit side. Dito sinusulat yung revenues, capital, equity, at saka liabilities. Ngayon, itong liabilities, pwede rin mapunta sa debit side kung ito ay babayaran na. Okay, ngayon, na-involve sa dito sa credit side ay capital. Dito naman sa debit side, ang binigay niya ay cash, hindi property. Hindi rin nakalagay sa bank. Cash talaga yung binigay niya. Kaya piliin natin ay cash. Dito sa column H, ito yung debit side. Dito sinusulat yung expenses, withdrawals, assets.
Yung sa assets naman, pwedeng isulat din sa column I. For example, yung asset na cash. Pag may bibilhin ka, dito mo isulat yung cash sa credit side. Hanapin mo yung cash, katapos, kunwari, bumili ka ng paninda. So, ang hanapin mo ay merchandise inventory. Yung sa asset na cash napunta sa credit side. Katapos ito, may involved na ano, yung una natin transaction, nakita mo may number 1 na siya, nasa pinakaumpisa siya, number 1 yung nag-display. Ngayon may na involved na cash, natanggap natin na cash, ang piliin natin sa select transaction ay cash received. Okay? Ngayon natapos na natin yung cash received. Recording of owner's capital investment to the business. Ang isunod natin pag-record yung expenses. Is pagsama-sama ko na lang itong expenses, taxes and licenses, merchandise inventory. Pinagsama-sama ko na lang lahat yung expenses. Sheet name data, katapos i-paste mo sa susunod na transaction. Edit, special, values only. Nandito na yung puro gastos, kaya ang pinili natin sa credit side, puro cash. And then dito naman sa debit side, yun ang pinaggastusan, taxes and licenses, taxes and licenses, taxes and licenses. Pagkatapos, itong isa, pinakahuli ay merchandise inventory. Ngayon, puro yan, cash disbursement. Cash disbursement, cash disbursement, cash disbursement, cash disbursement, cash disbursement. Yung reference number, automatic mag-calculate itong date of transaction. Importante ito na hindi ka magkamali ng number. Kasi pag yung date, pag magkamali ka ng date, hindi mabasa yan ng program ko ng ano, sa Google Sheet. Okay, dito yung ano, yung description of particulars. DTI, business name application 500, barangay permit 600, business permit 700, BIR 800. Pagkatapos namili ng paninda for resale 700,000. I-check natin yung link kung wala bang error. Balance sheet, checking, okay. Net income, okay. Trial balance, okay. Cash at end of period, okay. Itong tatlo na 197,400, parehas tatlo, okay, walang error. Importante itong sheet name na link kasi ito yung nag-check kung tama yung pag-record mo doon sa business transaction dito sa sheet name na data.
Kaya ugaliin nyo bago kayo mag-encode, pag open nyo bago kayo mag-encode, checkin nyo itong sheet name na link para malaman nyo kung may mali o wala. Minsan naman, pag mag-update ka dito, mag-record ka ng business transaction, may delay yung calculation. Depende sa internet mo. Okay, next. Tapos na tayo sa expenses. Ito sa expense purchases, sinama ko na yun dito. Meron na tayong record ng purchases. Purchase merchandise for resale. Ang piliin mo ay cash dito sa credit side. Dito sa debit side naman, merchandise inventory. Yung amount naman sa column G. Katapos, description, particulars, date of transaction. Itong invoice, pinaka-importante ito kasi ito yung source na documents. Dapat lahat ng mga naka-record dito sa sheet name na data, pag-record nyo sa business transaction ay may supported ng source documents kagaya ng ah, sales invoice, kundi ba voucher. Pagkatapos itong sa customer's name o supplier's name, maganda rin masulatan lahat lang, lalo na yung nag-withheld ng nag-withheld ng tax. Dapat maisulat yung TIN, saka customer's name, address. Pag may discount naman, dapat nakasulat yung ID number ng senior citizen or PWD o solo parent. Okay, nakopya na natin yung purchases. Okay, ang isunod natin yung accrual sales. Dahil may paninda ka na, nag-ano ka na ngayon, nagtinda ka na sa Shopee. Ngayon may order, kailangan mo nang i-deliver. Ay, ihanda na yung order mo para pick upin ng rider. Ang gagamitin natin yung accrual method of accounting. Kahit walang pira pa natanggap, nire-record na natin para makumpla. Yan ang kailangan ngayon, yung accrual method. Ito na, nakalagay dito, sales sa credit side. Dito sa column 8 sa debit side, receivables. Invoice number, kung nag-issue ka ng invoice number, ilagay na rin yan. Customer, Shopee, TIN ni Shopee, address, katapos description, kung ano yung isulat mo dyan. Shopee sales on account, order number 1 to record on sheet account receivable. Okay. Ngayon, ang transaction natin ay walang cash na involved, kaya ang piliin natin ay non-cash. Ngayon, pupunta tayo doon sa sheet name na AR, account receivable. I-record natin yung kay Shopee na receivable 250,000. Shopee order 123456, 250,000, March 1. Okay. Ngayon, pag hindi ka nag-record niyan, may display dito na labas sa cell D13. Please check account receivable. Alam mo kung bakit nag-display yan ng error.
Dahil hindi na zero pa rin itong sa Shopee, samantalang sa receivable doon sa General Ledger, meron tayong receivable na 250,000. Merchant na receivable 250,000. Okay, next. Balik tayo dito sa data. Okay na yung ano natin, accrual sales. Sunod nating recording yung pag-release ni Shopee pan-release ng Shopee. Check natin. March 1. Ngayon, dito tayo sa nagbigay na si Shopee ng pera. I-record natin ito, March 30. Pinagsama ko na lahat ng March 30. Edit, paste, special, values only. Okay, dito ngayon tayo sa pag-record ng pagbayad ni Shopee. Noong March 1, meron tayong hinanda na order na pick up noong March 1. Ngayon, ang gagawin natin kasi may nilabas tayo na merchandise, kaya kailangan natin mag-record, nagbawas tayo ng merchandise. Ang piliin natin sa credit side, merchandise inventory. Pagkatapos sa column 8 sa debit side, piliin natin ng cost of goods sold. Cost of goods sold. Ang halaga niya ay 125,000. Perpetual inventory, pizza, March 30, 2024. Ito ay, ang transaction niya ay non-cash. Ngayon, paano natin malaman itong 125,000? Ito, 125,000, yun ang puhunan natin sa ating paninda, yung nabinta. Ginawa ko dito, nagpatong ako ng 100% na markup. Kung ang presyo natin ay 250, ang presyo natin ay 125,000, pag doblehin mo siya, magiging 250,000 siya. Ngayon, pag hanapin mo naman yung cost of goods sold, di kalahati ng selling price mo, yun yung cost of goods sold, puhunan ng paninda mo. Meron tayong dito sa sheet na inventory, makikita dito yung markup natin 100%. Buying price natin ay 125,000. P to P to 100. Ang selling price niya ay 250,000. Kaya ang cost of goods sold 125,000. Ulitin ko ulit, pag-compute ng cost of goods sold, markup 100%. Ang buying price mo ay 125,000. Ang magiging selling price mo, doblehin mo na yung buying price, magiging 250,000. Pagkatapos, ito na yung cost of goods sold, 125,000 din, kagaya sa buying price mo.
Kung hindi naman 100% yung markup mo, pwede mong bawasan ng markup 80%. Kung 125 yung price mo, buying price, ang selling price niya ay 225,000. Kung nakapagbenta ka niya ng selling price 225,000, ang record mo sa cost of goods sold is 100,000. Ay, hindi. 125,000 pa rin. Okay na tayo dito sa cost of goods sold. Perpetual, perpetual inventory, okay na. Ngayon makita natin yan sa yung purchase merchandise natin 700,000. Makita natin yan sa ledger kung ilan na lang yung natira. Kung nag-perpetual inventory tayo, 700,000 minus 126, 574,000. Ay, may nadagdag. May nadagdag kasi ano pala, may marami pa pala akong ano dito, ni-record. Kaya nagiging 126. Ngayon, i-record na natin yung nasa pagbayad ni Shopee. Nagbayad si Shopee ng natanggap ng seller ay 195,000. Katapos, i-credit natin yung receivable, i-debit natin sa bank. 995,000, fund transfer received. Okay. Pagkatapos, ibawas natin yung platform niya, platform fees. Sa credit side, receivable. Sa debit side, platform fees and charges, bali 55,000. Okay. Ito ay natanggap natin na pera itong bank 195. Kaya piliin natin ay cash received. Itong cash number 9, platform fees, natanggap may pera ba yan o wala? Receivable at saka platform fees, walang pera na involved. Kaya ilagay natin ay non-cash. Okay. Ngayon, dahil may bininta na, nakabinta tayo ng ano sa Shopee, meron tayong payable na Form 2551Q. Yung quarterly dapat ito na ano, na filing. So sa credit side, ilagay natin payable natin na Form 2551Q. Katapos sa debit side, taxes and licenses. Bali, hindi pa pala. Nauna pa pala itong sa withholding tax ng Shopee. Yung platform fees, ilagay natin sa credit side. Katapos sa debit side naman, piliin natin yung Form 2307, yung binigay ng Shopee. Ang halaga niya ay 5,000. Tax withheld by Shopee. Ang transaction na ito ay non-cash. Okay.
Yung cash transaction natin, ito lang yung bank, yung fund transfer nung CRJ10. Yun ang cash lang natin na transaction, cash receive. Next is the taxes and licenses. Piliin natin sa credit side yung Form 2551Q ng BAR. Sa debit side, taxes and licenses. Bali, ang halaga niya ay 7,500 percentage tax. Ang date niya ay parehas din, March 30. Ito ay non-cash. Okay. Ngayon, nagtaka kayo bakit yung receivable, dalawang beses ko pinasok. Hindi kasi pwedeng kagaya sa opening balance natin yung pag-record, hindi pwede kasi magka-error siya. Kaya kailangan may kaparehas siya dito sa credit side, meron ding sa kabila din sa debit side na account. Kasi pag may blanco dyan na sa account, magkamali yung calculation natin. Dito sa kabila, hindi ko na diniscuss kasi automatic naman kailangan fill upan nyo rin yan kung kailangan yung data niya. Next, may dumating na bill ng PLDT. Ang babayaran ay 1,500. So, ilagay natin ito na payables. Katapos sa communication, light and water. Sa debit side, lagay yung amount, PLDT bill, date, walang pera na involved kaya non-cash. Ngayon, para hindi ka maligaw dyan, i-record sa account payables sa sheet name na AP, March 30. Okay. Ngayon, minsan nawawala siya. I-filter natin siya. Click yung filter icon. I-check yung blank para lalabas lahat yung data niya. Ngayon, hanapin natin yung sa PLDT. Okay, March 30, PLDT bill 1,500. Nakasulat na siya. Ngayon, hindi ko na lang in-update ito para hindi na paulit-ulit. Basta pag may kulang na data na hindi na ipasok, mag-display ito sa D13 ng ipacheck yung account payables. I-uncheck yung blank para ma-hide yung hindi na kailangan. Okay, nakopya na natin yung sa PLDT. So ito na namang isa, may nakapagbenta tayo ng 2,000 sales sa credit side. Dito sa debit side naman cash. Bali 2,000 yung halaga. Daily sales siya. Ngayon kaya nag-issue tayo ng resibo. Pag marami kang na-issue na resibo, pwede mo na lang ipagsama yung resibo, kagaya niyan. Kung nag-issue ka ng invoice number na 2 hanggang 8, isulat mo yung dalawa. 2 hanggang 8. 1, 2, 3, 4, 5. Ayun. Yun ang invoice number na ginamit sa araw na yon. Yung invoice number 2 hanggang number 8. Katapos dito naman sa customer's name, pwede na rin siyang various customer.
Ito, daily sales, may pera na involved, kaya ang gagawin natin, ang piliin natin ay cash received. Ngayon na may na may napagbenta tayo sa araw na yon, kailangan natin magbawas ng inventory. Kung ang doble yung ano mo, 100% yung markup mo, i-divide mo na lang to yung selling price. Ang selling price mo 2,000, di ang cost of goods sold mo bali 1,000. Ipasok mo 1,000, katapos merchandise inventory credit side, cost of goods sold sa debit side, March 30. Ito ay non-cash transaction. Next, meron kang babayaran na taxes and licenses na naman. Credit form 2551Q, debit taxes and licenses. Ang halaga niya ay 60. Bali, percentage tax siya. March 30. Non-cash transaction. Ang kasunod, nangupahan ka lang ng pwesto. So, nagbayad ka ngayon ng cash na. Bali, ang upa mo ay 30,000 per month. Ngayon, nag-withheld ka ng 5%. Ang binayad mo sa lessor ay 28,500 lang. Katapos yung 1,500 na withheld mo, ibabayad mo yun sa BIR. Yun sa 28,500 na expenses, piliin mo sa credit side, cash, sa debit side naman rental. Katapos, cash disbursement yan, cash disbursement. So, bali dalawa yung i-record dito natin na rental. Katapos dito sa credit side, yung form 0619, payable, ilagay natin yung withholding tax na 1,500. Sa debit side, yung rental, ang description niya, rent, withhold, 5% of 30K. Note form. Kailangan magbigay ka ng BI form 237, ibigay mo sa lessor. Pagkatapos, nada-download ito siya sa BI website. Itong transaction na to ay non-cash. Ngayon natapos na natin yung recording natin ng first quarter. Checkin natin kung may mali ba o wala. Okay. Sa balance sheet, okay. Sa income, okay. Sa trial balance, okay. Itong tatlong cash balance, tingnan natin kung parehas ba. 365 na 100, 365 na 100, 365 na 100, okay. Result is okay. Sa ledger. Dito naman, kailangan pala bago ka mag-record ng business transaction, lalo na pag disbursement, tingnan mo kung may balance pa natira sa cash, sa bank o sa GCash. Pag hindi, wala na natira, ang mag-display dyan ay insufficient GCash. Ngayon, titingnan natin sa General Ledger, sa sheet name GL, kung ano yung mga babayaran natin sa quarter ng first quarter.
Sa balance sheet. Tingnan natin sa balance sheet. Dito sa balance sheet, meron kang tax credit na 5,000. Sa liability naman, meron kang babayaran na 7,560 sa 2551Q. Sa payable naman, ito yung sa PLDT na bill, 1,500. Sa withholding tax naman, tax withheld, meron kang babayaran na 1,500. Kaya alam mo na ngayon kung ano yung mga babayaran mo na mga obligasyon. Kailangan mo magbayad sa Form 2551Q, kailangan mo magbayad ng 0619A. Okay, so i-record na natin. Kung sakali nakapagbayad na, i-record natin yan kung yung mga binayaran natin. Maliban sa percentage tax at saka sa tax withheld na i-remit natin sa BIR, meron ka pang income tax return. Titingnan natin dito sa BIR na sheet name. BIR sheet name. Okay, dito tayo sa 1701Q. Kung ang 1701Q, kung ang pinili mo ay itemize, dito mo na makita yung Q1 sa itemize. So, dito sa tax due niya, wala kang babayaran dahil mayroon kang tax credit. Kung itemize yung pinili mo. Kung sa OSD naman, wala ka ring babayaran kasi may tax credit ka na 5,000. Sa 8%, mayroon kang babayaran na 160. Kaso ginamit mo itong tax credit mo na 5,000, kaya may natira ka pa rin na 4,840. Pero kailangan kung ito'y gagamitin mo, yung 2307 mo, dapat ito siya ay naggawa mo muna ng south yung 2307, katapos i-attach mo sa 1701Q mo na reporting. Sa ibang tax type, wala kang babayaran. Maliban dito sa 8%, may natira pa sa tax credit mo na 4,840. So, ang babayaran lang natin yung tax withheld natin sa lessor at saka sa percentage tax. Next. Okay na itong platform fees. March 30. Tapos na tayo sa March 30. Ngayon ilagay natin yung sa April 2 na naman. April 2, nagbayad ka ng percentage tax, i-remit mo yung expanded tax, nagbayad ka sa PLDT. Ito bali tatlo yung i-record natin.
Dito sa 2551Q, nagbayad ka ng cash sa BIR, credit cash, debit 2551Q, ang halaga ay 7,560. Pagkatapos yung date, ito may cash involved, kaya ito ay pipiliin mong transaction ay cash disbursement. Okay. Yung form ng BIR 2551Q, kung paano fill upan, at saka yung sa 1701Q, kung paano fill upan, gagawa ako ng video nito na iba-iba sa iba-ibang form ng BIR, isang video para makumpleto yung pagga- paggawa natin. Dito naman sa kasunod, nagbayad ka niremit mo yung withholding tax, may cash na involved, bali 1,500, cash disbursement. Ngayon naman may utang ka sa PhilDT, kailangan bayaran natin yung bill natin sa PhilDT. Sinulat na natin cash, payables, 1,500, cash disbursement. Ngayon yung payables natin, kailangan i-update natin yung payables natin. Buksan natin yung sheet name na AP Alpha Papa para makita natin yung payables natin. Yung PLDT April 2, nakasulat na dito. Nagbayad ng 1,500, paid PLDT bills. Okay. So, wala nang so wala na. Iulitin na lang natin yung hanggang second quarter. Ni-record ko na hanggang second quarter. Tingnan ko kung wala bang error. I-check natin sa sheet name na link. Ito pa siya, nag-calculate pa. Ayun, may warning pa lumabas dito. Ayun, wala na. Okay na siya. 553020, 553020, 553020. Okay naman. Lahat result is okay. So wala siyang problema sa pag-record. Ngayon na-record na na yata lahat yung example. I-record naman natin uli yung sa
Yung payment ng September. Lahat ng September. Pag hindi nyo ito nasundan, nandito naman yung record niya, hindi naman nabubura. At saka may sample, may yung link, may sample doon. Mali ng pizza. Tingnan natin kung may nagbago ba na transaction. Wala naman, ganun pa rin. Ngayon, may link dito kung paano kayo makakita ng kopya ng recording. I-check nyo na lang ito dito sa link na to. Kagaya ito sa rental, nandito yung link niya, yung example niya sa business transaction. Dito sa kabila naman, sa baba, yung sa online seller. I-check natin kung wala bang error. Okay naman siya. Di, kumpletuhin na natin ito. Ikopyahin ko na lahat. October 2 hanggang December 30. I-check natin yung link kung wala bang error sa. Ayan, nag-compute pa siya. Cash not balance, please add security deposit. Okay na, wala nang lumabas na error. So, ito na yung tapos na yung recording natin. Ngayon, tingnan natin kung ano pa yung mga transaction na hindi pa na-discuss. Itong owner's drawing. Pag mag-withdraw yung owner ng pera, ang pag-record niya ay debit bank o credit bank o cash. Katapos sa debit side naman, yun ang piliin mo owner's draw. Ngayon ito may involved na pera, ang piliin mo na transaction ay cash disbursement. Katapos yung sa
owner's draw para ma-close siya, ma-zero balance, gagawa ka ng yung sa owner's draw, credit side, mag-select ka ng accounts name owner's draw. Doon mo binawas sa capital, owner's capital, sa debit side capital. Kung magkano yung amount sa owner's draw, ganun din dito sa amount ng doon nilagay sa capital, nilipat. So, walang owner's draw capital, walang pera na involved, non-cash lang ito. Ito namang periodic inventory difference. Perpetual sa periodic. Itong sa periodic, nag-actual ka na nag-inventaryo sa mga paninda mo kung ilan yung natira. Ngayon sa periodic at saka sa merchandise inventory, kung ilan may diferensya, isulat mo yung diferensya sa amount. Pagkatapos, kailangan mag-adjust ka na kung yung cost of goods sold na ba sa credit side o pwede bang nasa debit side. Dapat kung ilan yung natira na sa merchandise inventory, sa kalabasan ng balance sheet o kundi ba sa general ledger, dapat yun ang tamang amount na nalabas. Check natin yung balance sheet. Sa balance sheet, wala naman siyang ito merchandise inventory 96,002. Dapat ang lalabas nito yung magka-actual na halaga ng natira na inventory. Okay, ang kulang pa yata yung item return to seller. Ang pag-record sa item return to seller, di ba receivable ito? Receivable pagkatapos sales return. Yun lang. Pagkatapos inventory ng item, yung cost of goods sold dito sa credit side, sabi debit side naman yung merchandise inventory, ibalik siya sa inventory. Ang problema dito yung shipping fee for return items, meron kang amount na 200. Papasok siya ngayon sa payables, account name niya sa debit side, platform fees and charges. Okay, ngayon tapos na tayo lahat sa business transaction natin sa buong taon. Makikita na dito yung cash receipt journal. Okay. Ito siya, pwede niyong i-apply ng low slip. Ngayon, pag sa tingin niyo mas maraming account name at hindi siya ma-print, gumawa ako ng isa pang file para yung mga hindi gaanong importante, pinag-isa ko na sa isang account na sundry account. Pwede pa naman siya mabasa naman siya kahit hindi na siya ipagsama, nababasa pa naman siya. Pero pag gusto niyong mas malinaw, meron dalawa itong ginawa ko. Yung isa, yung lahat ng account lalabas. Yung isa naman, mayroong sundry account para umiksi yung ah, mga kolom mabawasan. Ito si RG2, Cash Receipt Journal, nabawasan na lahat ng credit ay pinagsama ko. Katapos yung debit, ayun, nilagay lahat yung sa debit, bank at saka sa cash. Importante kasi yan. Kaya madali lang siyang makita ngayon. Dapat ang total ng debit side at ang total ng credit side ay parehas yung total amount niya. Okay. Pwede rin ito. Kung gusto niyo na maggamit ng computer na itong program na ito, i-try niyo mag-apply ng permit to use sa BIR. Ngayon sa pag-print out, mamili ka lang kung alin yung gusto mong i-print out, yung kompleto ba o yung pinagsama mo na yung mga account, yung sundry na account.
Sa cash disbursement journal naman, gano'n din, masyadong marami yung account niya, kaya mahirap i-print. Pero 'pag ang gamitin mo yung CDG2 na file, kokonti na lang yung ano nabawasan na. Yung lahat ng debit side, pinagsama ko sa isang account, ginawang sundry account. Kaya puwede siyang i-print out na nababasa pa, hindi yung gaanong maliit na display. Nababasa pa 'yan, okey. So, sa journal entry, ito yung non-cash. Ngayon mas marami ito, halos mapuno yung hanggang letter C ko na column. Pero pinaiksian ko na 'yan, dalawa na lang yang ano, sundry debit at saka sundry credit. Umiksi na siya. Ngayon 'pag gusto niyo puwede niyong palitan ito ng ano, general journal. Dito naman sa isa yung lahat ng transaksyon sa general journal, nandito lahat yung transaksyon. Yung total niya parehas sa debit at saka credit, magkaparehas yung total amount niya. Ito naman sa general ledger, ginaya ko yung format sa QuickBook Online. Ngayon mahaba ito kasi lahat ng nakasulat dito yung lahat ng transaksyon. Katapos sa isang account name, ang daming transaksyon. Yung reference na ginagamit, ganun pa rin yung sa reference doon sa sheet name na data. Pero kung gusto niyo na monthly lang yung total, hanapin yung sheet name na MGL. Itong MGL. Ito na. Ano lang yan siya, every month lang yung ano niya, yung total ng every month, March, June, September, December. Kaya walang problema pag print out, hindi gaanong marami. Hindi kagaya doon sa isa, ang daming i-print out noon, magamit na papel. Ito konti lang naman, 5 pages lang. Di okey na yung mga book of accounts natin. Ngayon 'pag gusto mong makita yung income statement, pindutin mo lang itong IS, income statement. Nandito lang lahat, January income statement, February, March income statement, April, May, June, July, August, September, October. Kumpleto na 'yan, November, December. Pagkatapos meron ding quarterly, Q1, Q2, Q3, Q4. Katapos meron ding annual statement, annual income statement at saka balance sheet. Meron din ditong cash ratio, current ratio. 'Pag filing naman ng BIR, buksan mo lang itong sheet name na BIR. Nandito na rin lahat yung ano, sundin mo yung may mga kulay na cell, yun ang ginagamit na ano, data, ipasok mo doon sa ABIR form. 1701Q, meron ding annual dito sa USD at saka 8%. Dito naman sa baba, 1701, itemize. Nandiyan na lahat yung ano, data niyan, ikopyahin mo na lang. Dito naman sa pinakababa, yung BMBE. 1701 BMBE. Itong sa 1701 itemize, hindi ito mixed income, hindi yata mixed income ito.
Nandito na lahat yung ordinary na allowable at itemized deduction. Automatic na siya papasok dito. Yung sa rental, 90,000. Yung sa taxes and licenses, 38,840. Yung sa other expenses, umabot ng 243,900. Katapos yung isulat dito sa other expenses, ito na yan, communication light, ito siya, 3,007 communication light and water, 240,200 platform fees and charges. Okay, dito naman tayo sa financial statement. Itong sheet name na PLS, dito mo makita yung profit and loss statement. Ito kasama ito sa hinahanap yung sa financial statement, annual financial statement, yung profit and loss statement, katapos itong balance sheet. Magkasama yung dalawa. Ngayon itong sa balance sheet, dapat yung last year na data, i-paste mo dyan kasi kailangan may record previous year. Sa balance sheet naman, dapat parehas yung total ng total assets sa total liability and equity. Sa trial balance naman, yung total amount dapat magkaparehas sa debit sa credit side. Dito mayroon siyang calculation ng closing entry at saka post-closing trial balance. Yung opening balance for next calendar, dito nagbase sa post-closing trial balance. Next is the cash flow statement. Yung cash flow statement, ito yung pera na natira, 794,800. I-check mo sa balance sheet kung parehas ba yung cash equivalent 794,800. Total cash equivalent. Okay, parehas. Kaya walang mali sa cash. Sa change of equity naman, 907,102 yung sa equity. Tingnan mo sa balance sheet kung parehas ba. Total equity, 907,102. Okay, parehas lang siya. So, okay lahat yung financial record. Dito sa inventory, pwede niyong gawin, pwede rin hindi. Depende sa inyo. Sa income statement, dito na kayo mag-repair kung kailangan para makita nyo kung kumita kayo sa monthly na yon. Dito naman sa BIR na sheet name, kailangan itong data na ito para sa pag-fill up ng EBIR form. Itong sa MGL, ang tawag ko dito sa MGL, monthly general ledger, pinapaiksian ko na lang siya para hindi gaanong marami yung i-print. Dito naman sa sheet name na TA, technical analysis, makikita mo dito yung date at saka daily sales mo. Ngayon, pag araw-araw ka nag-record ng daily sales, yung lalabas yung total sa araw na yon. Katapos, kung gusto mo nang ma-check sa diagram, mag-chart, kopyahin mo lang yung record na yan. Pagkatapos, i-paste mo dito sa sales C4. Ngayon, makikita mo na yan dito sa itong chart na to yung sales niya, daily sales. Ito naman yung sa moving average.
Pag umakyat yung moving average niya sa above zero level, maganda yung business mo. Pero pag dito pababa, yung ibig sabihin, bumagsak yung sales. Dito naman sa strength niya, pag above 40 level at paakyat siya, ang ibig sabihin malakas yung sales mo. Okay guys, yung abangan nyo na lang yung video ko sa susunod. Mayroon akong gagawin pang video yung sa rental income, pagkatapos yung sa ABIR form, sundan ko pa ng AlphaList, at saka yung sa pag-explain ko doon sa ano, yung sa paano gamitin yung accounting program, hindi ko pa pala natapos. Okay guys, bye-bye. Hanggang ano na lang sa sunod na video ulit.